all the way from Saipan. Please give a thunderous round of applause to our remarkable graduation speaker, Ms. Gemma Autahay Pamintuan. Walang imposible sa taong nagpupursige. Pakiulit po, graduates. Okay. Sa ating karawang pinalangga, Matandos, ng Barangay Kapitan, Camaratan Norte, Camaratan Sur, I would say the dynamic doo, the heart and soul of Batatun, the Honorable Alfred Valdez, and of course, the Honorable MC Magana Mata, mga kagawad, kagsatananan ng mga barangay officials, mula sa baryo Kapitan, PA President Mr. Arnie Valdez, Post Division Superintendent Cassius Frio, School Principal 2 of Batatun National High School, Dr. Jesse Espido, designated as head teacher, Mr. Ben F. Malyares, ang ating pinakagwapo. Mr. Ben. Sa ating mga hardworking and inspirational teachers and staff of Batatun National High School. Sa aking pamilya, ang mga bugto ko, mga pamangkin ko, the Autahay Squad! Yay! Kaya no, ang aking mga bats, mga bapuhon, mga gwapawan, year 1985, dito ba kayo? Siyempre natin mga proud na mga ginikanan, mga bisita. Of course, you, graduates of batch 2025, ladies and gentlemen, mayag na hapon sa natin. May English, may Tagalog, siyempre may kinaraya. Iba kita naman kung kinaraya, maintindihan mo kita naman. Kaya kita naman nakapasalamat kita po sa Ginoo, nagituruan na ako, ito-oportunidad. Nga ba gayon din ang akong pagiging guest speaker katangan po. It is both honor and privilege to be here today to join you, graduates, in your momentous celebration. Way back in 2019, Ma'am Gertrudes Galido, nirecommend niya ako na kung pwede ko ako mag-guest speaker. Siguro na, pero dahil nagka-COVID katong, wala na gayon. Hindi pa lang kato amon klaro dahil no, produkto, may surprise namon si nanay. Hay ako dyan mo, ang pinaka-ultimate wish kang ginikanan ko na maabot ko ng oras na makita na ko na ako sa mga diskurso. Diskurso sa tagal itawag na sa recognition organization. So nanay, tatay, this is for you. Granted. Kasubok ihay, imbis na tana, sinanay ka ng surprise namon. Kami ka na surprise. Hay that year, ka March 19, nag-umpisa pa lang itong COVID eh. Nanay din buol din Lord. So, madamdaman ko lang, si tatay piting na mahilig ito mo magpamati ka mga diskurso. Kapag kabay, dyan ang stage, kag nag-aarabi ang mga amdya. Kapag si tatay, kag magpamati kang nag-diskurso. Ang hindi ko malipatan na nagtudok din sa aking tagipasoon ay ang take-away message, the implied message comes sa guest speaker.
Yan, salamat. So, kadya pa lang, ginakongratulate ulit ka mo for the job well done. Sabihin niyo sa katabi mo, congratulations, we did it. Wala ka na report na dyan. Sa tupatan na to, nagatagyaw ang mga ginikanan kapag sulidak, pagkatupan, nagawalan, improvised para sa mga prokuan. Totally different. No? So, maswerte ka mo mga kabataan. COVID, pre-tuition, no? Kato, may bayad ng tuition. Ang mga balang, hala, kapalalan sa kanila, kung bayad rin ng tuition nila, manganla ng mga karbaw, kung sagot ng mga baboy, magtanong ng mga kung ano naman, para lang may pa-eskwela, no? So, ang mga kabataan, wala kayo karapatan mag-complain. So, yung the good facility, dyan doon, nakahain din, ang mga wifi connection, ang mga bagong teknolohiya, ang araw gawin nila lang, ang himurat lang ang mga pag-eskwela, para matapos, pag mabukod nila, ano yung ginahandong. Madami yung gusto kong sabihin sa inyo, sana na masabi ko, kung ito ba ni Sir Ben, pera ka oras na allowed na speech, nasa ka oras mo. Kasi siguro naman ako masalot ng adlaw, tapos ito dyan, no? Generation of Unity Partners for the New Philippines. Meaning, it is a call to action that each and every individual ay mayroong dapat gawin. May maiambag, may contribute na maganda para sa ating komunidad. Simplify, dapat natin na i-portray ang ating mga respective goals. Kailangan sa natin obligasyon. Kung ikaw estudyante, magsikap at mag-aral ka ng mabuti. Kung ikaw naman ay magulang, maging role model, maging sa pag-inugali. Kailangan mo, kung namin inugali ng bata, mabuod din ang tao. Tao, nakasip ko bata lang. Ay, ako na, bata nila niya. Kung namin mo na yung ugali, kang medyo nalilong ng gas, mamakot na ang tao, kasi kung bata lang. Ay, ma-reflect na di akan natin magulang, ay kita abay ang first teacher. Ngayon, kung ikaw naman ay teachers, syempre, gampanan mo na lang din ang role mo as educators kasi ikaw ang instrumento para magkaroon ng magandang edukasyon ang bata. Parents and teachers are partners para sa isang solid na pundasyon ng ating mga bata para sa may kumpiyansa sa kaugalingon, may paghilait sa Diyos, may pagpupursige. Kag iba pa na mga values, mga bagay na magamit ng gastos, pakitibaka ng hasta na maabot ng ang ginahandong sa andang mga pangabuhi. Kaya kung saan successful, sila ay malaking kontribusyon sa susunod na henerasyon. Sa saying goes, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mga kabataan, ayong pag-asa, huwag nyo kami kasiyain. It's clear that all of your hard work, commitment, and determination has paid off. Paid off as you gained a whole lot of knowledge, made friends with your classmates, overcame fears that you didn't even know you had, and endured the pressure of getting good grades. In 12 years, you have come so far and achieved so much. However, you did not overcome all these things on your own. So as time passed, you have been shaped into the people who you are today. Your own unique personalities who are moving on with their lives to bigger and better things. And so, I'm going to share my experience, my story to all of you graduates. In order for you to become successful all the way, you need to remember 3 things. You need to keep embracing growth, gratitude, and love of God. 3 G's, and they are the secrets of success. First thing is growth. Let me tell you about growth by sharing my story. Ako kasi, bago enroll sa college, mabutol, timukan NCEE, National College Entrance Examination. Tandaan ko ba galing ako, kung balon daw lamayo, buo nga, balon ko din. Maganda na, kung balon ka ba, pera na lang. Kasi hindi yung milk tea, naka-complain ang mga bata. Ako, kung ano, namadamtan ng mga malaam, ihain na lang
wala silang complain. Nalumoy isanda sa andang mga malakang. Then comes the distribution ng resulta ng NCEE. Masaya kasi malungkot kay natin. What isa sa mga hindi nakakasako. That must have been very embarrassing for my excited and proud parents. It even described the pain, disappointment, and frustrations that went along with my failures. Inayakan ko talaga yun ng sobra-sobra kasi feeling ko bumuhok na ang pangarap ko na maging teacher. At dahil doon, punta ako ng Manila, nagpabintura ayon-bayon ko ang aking lessons of failure. Kung ko sa kagalingan ko, babawi ako. First 6 months sa Manila, pumasok ako ng katulong. Namon, napakastrikto. Sigaw ng sigaw. Ibig sabihin, hindi ako tumagal doon. Naghanap ako. Nagpo ako ng mabait na amo. Naging yan. Oh, come on. No, promoted from house girl to yaya. Tawa na lang kayo. Reaksyon na. Dahil Inglesera, ang ating alaga, wala kulungit na natin. Meron to ngayon, English. Proud produkto ng Bitanton National High School na kapag-communicate, isang tiki lang man ng English. Nag-aaral ko ng potential ang amo ko nga pa-eskwelahan. Nag-aaral ako ng 1 year lang vocational course, secretarial course. Hirap pagsabayin ng trabaho habang nag-eskwela. At dahil sa determinasyon, buligan ako ang aking amo na magbuol ng NCEE through out of school youth program. Doon nagkaroon ng 89 na grades. Doon ako isang journey ko sa college stage. Ibig sabihin, naging working student tayo. Self-supporting kasi sinusupport ko talaga yung lahat ng sweldo ko. Tapos paminsan-minsan nag-share pa kita sa mga maliit. Ako isang restaurant bilang utility girl. Ibig sabihin, utosan. Oh, come on. Ng trabaho ko ay yung magbalat mga reject na hipon. Oh, no! At lahat pa ng mga seafoods na mabaho. Sobrang hirap. Pasok ka sa walk-in freezer na pakalamig-lamig kasi doon nakakambak ang mga reject na mga isda. Oh, come on. Hindi mabilang ang pilas sa tudlok ko kay frozen pa kailangan dalagin. Especially pag may no! tapos wala. Every night kumanguli ko. Kaya naka-uniform ako. Gusto ko lang makatipid. Ako uniform sa baho. Di na uniform na sa Adamson. Taklop ka man lang iro. Ismiran pa ako. Nabaho-baho. Sigaw na huya man ako sa pagalingan ko. Ako na dito malansakay. May mga panahon na gusto ko lang sumuko. Pero pag iniisip ko na hinihintay ang walang pangarap ko, natsatsagaan ko at pinagpupursin ko. During my 7 years sa restaurant, na-appreciate ng manager ko ang kasipagan at na-promote ako as stock clerk. Hindi na tagabalat ng hipon. Goodbye na sa lansa. Hello na sa dry goods sa loob ng stock room. Mga panahon na yun, wala akong sinasayang na oras. Kung may pagkakataon na buklatin ang libro at gawin ang mga assignment, makatipid ng oras, ginagawa ko. Para sa atin, mga graduates, time is gold. Ang magawa mo ngayon, gawin mo ngayon. Iba ka na nakakon, iba ka na sa rumahan. Fully utilize ang oras at mahigpit ang budget para sa pera. Dahil bukod sa pinag-aaral ko ang sarili ko, hindi man ako makabagpas, hindi mag-share sa aking pamilya, especially sa aking mga kaya naman. At an early age, natulong po tayo kung paano pahalagahan at i-value ang oras. Kung paano i-value ang kumita at kumayod. Kung paano i-value ang oportunidad. Hello. Alright, tulog na tulog. Thank you for watching and see you in part 2.